Hi guys! Welcome to my guys! So, ito na naman tayo guys. Another life, another vlog, another day, another gala na naman tayo guys. So, gagala tayo guys for today's video. So, nag-ano lang kami guys, nag-metro lang kami. Hindi na kami nagdala ng sasakyan kasi nakakapagod guys pag magdala. Tapos, sobrang init pa. So, kaysa magdala kami ng sasakyan, mapagod kami, ang layo-layo pa. Tapos, ang init-init pa, pagka makarating na kami sa destination namin guys, haggard na kami. Parang hindi na madrawing yung mga mukha naming mag-asawa guys. So ngayon, nag-decision kami guys na mag-metro na lang kami. So, even mag-metro kami guys is, kailangan pa rin namin mag-commute, no? Magsakay ulit kami ng another auto. Yung auto nila dito guys is parang tricycle type para sa atin. So, medyo mahaba-haba yung biyahe namin na ito guys kasi malayo yun guys, ibang planeta pa yun, ay ibang planeta talaga. Kasi nga guys, wala kaming tubig sa bahay. So ngayon, maghala tayo guys, maghanap tayo kung saan napunta yung tubig. So ito pala guys, yung loob ng kanilang metro. Oh, in fairness ha, sa nagsasabi madumi daw yung India. Oh, ayan guys, ayan yung katibayan, madumi ba yan? Pero actually guys, itong metro na to guys is bago lang siya. Hindi siya kalumaan. So, medyo malinis pa siya at wala siyang masyadong tao na nakasakay kasi bagong open niya ito yung mga station na ito guys. So, yung mga lumang station nila guys is medyo crowded. Pero dito kasi guys is bago pa to. So, hindi pa masyadong kilala ng mga tao or hindi pa alam ng mga tao na operated na itong metro na ito. Actually, depende naman siguro sa time, sa oras. Siguro madaming sumasakay. Pero ngayong umaga kasi guys, kasi parang maaga pa kami, mga around 7 or 8. So, lumalabas pa lang yung araw guys. Yung ngayong araw na ito, nung lumabas kami, ngayon pa lang nakalabas yung araw, mga 7 or 8. So, ngayon guys, mahaba-haba yung ating biyahe. Alam nyo guys, yung India guys is hindi naman lahat is madumi. Yung parang tulad ng sinasabi ng iba guys na ay sa India yung viral na ang dumi, minikos-mikos. Pero sa habit naman yata nila yun guys. So hindi naman kayo kumakain, no? Wag na lang kayo manghusga, ay char. I mean, meron namang guys na place na pang sosyalin, pang luxury na place. Oo, hindi naman lahat guys is madumi. Parang patas lang din naman guys sa Pinas. Diba sa Manila, sa mga Tondo, sa Divisoria, madumi din naman. Same lang din guys. So, kung pupunta ka sa mga area na mga mayayaman yung nakatira, so yun, malinis. So, akalain nyo, diba? Yung metro station nila, guys, is malinis naman. At saka, in fairness, guys, yung namangha ako dito sa kanilang metro station kasi hindi to lagi nasisiraan. So, kahit lumang metro station nila, guys, is hindi naman lagi siyang nasisiraan. Hindi tulad sa Pinas, guys, na MRT or ano pa ba yung isang MRT at saka LRT guys. Lagi yun guys nasisiraan, tapos nasa-stop lang siya sa gitna ng release ba. Yung MRT. So lagi yung nababalitaan. So in fairness guys, dito sa India is hindi naman nangyayari yung mga ganon. Tapos yung kagandahan lang is mabilis yung takbo ng kanilang metro guys o yung kanilang train. Nagbubukas sila pala ng pinto guys, every station is 30 seconds lang. Tapos i-close mo na. So kaya minsan yung mga tao makikita mis parang mabilisan sila nagtatakbo, kailangan makapasok ka kaagad. Tapos ang napansin ko dito guys is mga ilang beses na ako nakasakay sa metro na ito guys, no? Nung pangalawa o pangatlo, hindi ko pa guys napansin na meron na silang portion pang babae at sa pang lalaki. Kasi nakita ko nga siya guys sa news na dito na station o sa itong metro na to guys, yung bagong metro na binuksan na ito guys is merong incident na nangyari guys na yung employee daw yung guys ng metro station na ito guys is parang nagpautwas or parang basta, alam nyo na yon, yung parang lalaki ba, yung parang
parang may ginawa sang something doon sa harapan ng babae, tapos nakikita ng babae, tapos kinomplain yata yun siya. Doon siya humarap yata guys sa pasahero, tapos yung lalaki na yun is nagpautwas siya. Kung alam nyo yung sinasabi kong pautwas, so baka kasi ma-detect ako ni Lolo kapag English yung sasabihin ko. Parang M, parang kung alam nyo is M, mang ganon. Yun yung ginawa niya guys. So ngayon, nagtaka ako kung bakit may portion na itong kanilang MRT. So kapag may kasama ka namang babae, may kasama ka namang lalaki guys, pwede ka naman sumakay dito sa gitna banda. Pero kung ikaw lang mag-isa guys, meron talagang pang babae na portion lang. Kung ayaw mong bastusin, kung ayaw mo ma-touch or ayaw mo masangga or ganito ganyan, di ba? So kaya naka-portion na talaga sila. So yung station na ito guys is ilang station to guys? Mga 24 station yung kabuuhan ng metro na ito guys. Maliban pa dito guys is meron pa sila mga green line, purple line, yellow line. So connect na to siya guys. Hindi ka na babiyahe ba or magta-tricycle papunta sa isang metro station. Yung parang sa metro na ito guys is connected na siya. Sa pinakadulo nito guys is connected na siya sa yellow line na train. Tapos kung gusto mo naman sa may green line, connect na rin siya doon guys. So mamimili ka na lang. So makikita mo naman dito sa kanilang mga sulat kung anong station ka na at kung anong lane ka guys nakasakay. So meron silang Hindi na lingwahe, tapos meron din naman English. So kapag may nag-announcement din siya guys, is meron din siyang Hindi na sinasabi, tapos meron din siyang English. So dalawang lingwahe talaga yung sinasabi nila. Parang same lang din naman yata guys sa Pinas. Yung napapansin ko sa MRT is pag may sinasabi yung metro, diba, or sa loob ng station or sa sinasakyan mo is may sinasabi sila kung aling station na. So ito nga guys, medyo rumami na yung tao. Medyo lang guys, pero konti ba to kasi marami pa ring mga space dito. So dito pala guys sa India, yung mga tao guys is headset sila, pero may mga makikita ka talaga guys na mga babae na hindi parang well trained or hindi sila masyadong nag-observe guys, yung parang maingay, tapos full volume yung kanilang mga speaker. Mostly maririnig mo dito is may mga katawagan, mga ganun guys yung mapapansin mo dito. At naagaw talaga pansin dito guys yung kanilang mga trees, yung mga puno kasi nila guys. Ang gaganda ng bulaklak ng puno nila guys, yung parang alam niyo yung cherry blossom guys, parang meron din silang ganyan dito guys sa India. May pangbato din guys yung India. Tapos meron din silang mga puno ng mga purple yung flowers. Basta iba't ibang klase guys, mga yellow. Basta yung parang ordinaryo lang siya guys na puno, pero magaganda yung bulaklak niya. Nagbo-bloom talaga siya kapag summer siya guys. So, hindi ko siya natingnan guys yung sa aming lupain guys, no? Sa aming lupain talaga. I mean sa flat na binili namin guys. Kasi doon guys is meron silang nakatanim na banaba. So, doon ko palang guys na notice guys, yung banaba pala is maganda pala ang bulaklak ng banaba guys. Kulay purple na ang lalaki ng bulaklak niya. So, madami kasi doon guys nakahilira. Maganda talaga siya guys. Tingnan kapag pag namulaklak na yung banaba na yun. Tapos kahit saan ka naman pumunta guys dito sa India, yung mga puno talaga nila guys, kung isipin mo parang ordinary na puno lang siya, pero kapag namulaklak siya guys, ang gaganda. At saka dito guys sa India, apartment man, bahay man, or kahit saan guys, nilalagyan talaga nila ng mga puno. Parang kung iisipin nyo guys, parang ordinary lang siya na puno guys, pero tinatanim talaga nila guys. Alam nyo ba yung nilalagay sa sa saging guys, ng pangpahinog sa saging? Sa probinsya yun yung doldol, yung sinasabi sa amin doon sa probinsya is doldol, yung pangpahinog sa saging.
kapag nag-harvest kayo ng saging, yung pampahinog na yun, yung dahon na yun, yun yung ihalo mo sa isang sako. Tapos para maging mabilis siya, maging mahinog. So, meron din dito sila guys. Tinatanim talaga mismo nila yun guys. Yung kagandahan nun kasi guys, kapag namulaklak siya, kulay yellow siya. So, ganun. So guys, bumaba pala kami sa time na to kasi yung train or yung metro na sinakyan namin guys is parang babalik yata yun siya guys. So parang announcement nila is bababa kami dito tapos may isang metro na naman na dadaan, yun yung sasakyan namin. Kaya bumaba kami dito saglit. So, ganyan yung kaganapan. Pero medyo malayo-layo pa kami guys. Mga 3 to 4 station pa guys bago kami bumaba talaga kung saan man kaming pupunta. Kung saan man kami mapaparoon sa araw na ito. No? Ay, sir. Napansin ko talaga guys dito sa India. Madaming ibon yung crow. Crow at saka pigeon. Ayan no. Yung pigeon yan guys eh. Kahit saan lang guys, makikita mo, alam nyo kung kapag sa Pinas yan, tapos pagala-gala yung mga kalapati nyo, tinarget na yan guys ng ibang tao, hindi na yan makakauwi sa inyong bahay, wala na yan, akala mo kung sumama sa ibang kalapati ba, pero ang totoo, na target na pala ng ibang tao, diba? So, ganyan yung Indiano ko guys, always is nakahila-hila. Hinihila niya lagi ako yung kamay ko kasi ayaw niya may iwanan ako. So, ngayon guys is nakapasok na kami sa another train. So, wala kaming maupuan. So, mga 2 to 3 station pa naman yung aming babaan. So, ito guys, in short, is nakababa na nga kami. So, baba lang tayo guys. So, dito sa baba na ito guys is hindi pa ito katapusan guys ng aming biyahe. So, sasakay pa ulit kami guys sa another auto or parang tricycle type nila guys. Ganyan. Pero, yung station na to guys is last station na to, hindi siya masyadong crowded. Pero kapag sa lumang station ka guys is sobrang crowded na yun. Kapag bumaba kayo. So, andito na nga kami guys sa auto. So, may binili lang si Indiano guys before kami mag-proceed doon kung saan man kami pupunta. So, nagbili lang siya ng, ano ba to? Binili niya guys. Yung para sa cellphone, yung para hindi malagyan ng tubig guys. Yung pang swimming, ganon. So, mahal-mahal pa naman to guys. Sabi ko sa kanya is, wag na siya bumili. Bilhan niya na lang yung sa kanya lang kasi, ang mahal. Ganun lang kalaki guys is, 100. So, dito kami guys, dinala ni kuya sa sa Liblib. Akalain mo naman guys, dito pala yun pupunta kami dito sa Liblib guys. Sabi ko, ano ba pupuntahan natin dito? Sabi ko ganun. Tapos alam nyo guys, agaw pansin talaga dito yung time na ito guys. Nangangamoy tae guys. Naamoy ko tae guys. Hindi ko alam kung tae ba yun or basura yung naamoy ko guys. Ang baho talaga. Uy, wala bang kubita dito? Baka kung saan ba sila pupo guys. Kung ganun. Ang ganda guys oh. Tapos napansin ko din dito guys. Madami din silang bugombilya guys na yung mga puno ng bugombilya nila guys. Is parang puno na ng kahoy guys. Parang puno na ng niyog. Ang laki. In fairness, ang laki talaga guys. So malapit na nga kami guys sa aming destination. So itong area nyo to guys, parang private village siya. Parang private siya na parang club. Parang club type. Sobrang laki. So madaming tao dito. So andito na nga kami guys. So, abangan nyo guys yung aming next vlog, yung aming pagpasok dito. So, hanggang dito lang guys yung aking vlog kasi sobrang haba na nito. So, abangan guys. Parang puro estudyante guys nakikita ako. Oh, ayan oh. Maganda naman siya. Oh, ayan oh guys. Yan ba sinasabi nyo na madumi yung India? Ayan, hindi naman lahat madumi. So, don't bash India na guys. Kung iisipin nyo guys, kung sinasabi nila ang India is mahirap, actually para sa akin guys, yung India is mas mayaman pa sa Pilipinas. Kasi sobrang laki ng India na ito guys. Tapos
Basta, sa susunod na vlog ko guys, sasabihin ko sa inyo. Ayun lang. Bye!